Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipinas. Ng bagong Pilipinas. Impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Oras sa bugos nga Pilipinas, 4 minutos na ang naglabay sa alas 8 san aga. Good morning Eastern Visayas. Adlaw kita Lunes, Abril 6, 2026. So Lunes, after San Holy Week. So hopefully after San long weekend, nakapag-bonding kaupod ang pamilya. So, long weekend good nga. Pero kaadlaw nga holiday. Oo. So, hopefully liwat makasangkayan sa ton ay kakulap Easter Sunday. And kamuliwat nakapagsimba. Kumusta man kamo? Kumustaan niyo? Bago nga semana, of course, kumusta sa naton mga kaupod? Yan na dinhi sa atong programa, Good Morning Eastern Visayas.
Adi nalawat kita nagkakatirigob para sa usan na naman ka oras nga puno san mga impormasyon ug mga balita nagkaurusa ang Presidential Broadcast Service. Nagpapaabot sa iyo live sa tulong ang mga stasyon Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Kalbayog, ngan Radyo Pilipinas Sugod. Kaupadluwat naton aton partner sa Akadim, tikang sa VSU DYD-CFM, sugad man aton igka si PCO, tikang naman sa Philippine Information Agency, PIA, Biliran. Okay, so unahon naton aton kaupod tikang sa Radyo Pilipinas Borongan, pinagikan ati Daisy Bilizar, aton kumastahon ang kamutangan san panahon, sugad man an era mga balita nga naandam dida sa Borongan, Eastern Samar. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Daisy. Panhaw, aton Hesus Kristo, aton pagtigaman, maghatag-aton in paglaom, inspirasyon, habot nga daman hiton aton misyon, hiton pagserbihiton publiko. Ngan sana inin magserbiliwat natin nga giya, aton kada naman pagbabalita. Alright, by niton amon ka na panahon na, Miss Charmaine, na sobrahin ka mapaso na this early, nga kaulangan talaga natin mag-hydrate, hangatanan nga oras, kaya na pala, bagahit masugong na iton adlaw, di naman haamon na syudad hiton na Borongan. Nga na mamingaw iton amon mga kakalsadahan. Probably it's because nga long vacation na paran aton mga estudyante, waray na didi aton mga nag-aararig hiton panakay. Dadaman iton tipakadto school, dara kay naka long vacation na hirap. Pati ata na aton mga teacher, pero siguro damo piton ira mga trabahoon. But yun, iton aton talaga mapapansin, kulang iton mga tricycle driver o mga tricycle nga na pasada, nagtataos-taos yan na dito na kakalsadahan, labot lang ang bakasyon, probably aton ibaliwat na irit na hiton na mahal nga presyo hiton na gasolina. Pero so far naman, kung naton pag-irestoryahan naman ang pagsaurogan Semana Santa, amo in gikuan mahimiyang aton na bugos nga probinsyahan Eastern Samar. Pero kaninahan aga alas 4:55 naka-experience kami na mahinay lang nga pagbantad. Mahinay nga pagbantad, linog dididapit ha mahiada bungto hiton Ernani. 2.6 magnitude nga linog nga may ada kahilarumon nga 10 kilometers. Yun. Pero so far, sa rin pa, dirihiya makusog nga ni adto ni iba o bisan nga ni kami didiwaray kami abat, pero ginawasla adto na siya, tikang naman Fivolks. Hapag taga-kuryente naman, okay, so far so good. Ang serbisyo amon elektrisidad didaahan naglabay nga Semana Santa, didaton man naglabay nga holidays. Pero may ada namon mga panalagsa naman nga mga pagparang, pero may da nakaschedule naman nato ni Isabel ko parin mga pag-ayad. Ngan buwas nga adlaw, April 7, timprano liwat nga pahamtangin advisory iton Isabel ko bahin naman hin NGCP nga nakaschedule nga power interruption April 7. Usagad la ka oras di dito aga, sa ka oras di dihiton kulop between 6 to 7 a.m. tapos 5 to 6 p.m. naman ini buwas ini kay magkakamayada kanan NGCP ini nga pag nga activity line clearing daw, critical vegetation along Santa Rita Kinapundan line nga nahimumutang barangay San Miguel bungto naman hiton Balanghiga. So aton maaapektuhan ini Borongan, Taft, Kinapundan and Balanghiga substation ay okay. So bugos nga probinsya iton Eastern Samar, iton na makakaabat hini nga tanan kita, ibig sabihin pati iton broadcast iton aton istasyon maaapektuhan 6 to 7 a.m. ngan 5 to 6 p.m. buwas nga adlaw. Alright, nga na so far amo naman pagtaga tubig, waray man abiso iton Borongan Water District para in service
interruption. Nga na headlines iton mga balita nahikay iton Radyo Pilipinas Borongan para iyan na nga adlaw April 6, 2026. Siyahan Borongan City Mayor Agda utro nga nakipagpulong ha toda presidents paghatag hin subsidiyahan lokal nga pamunuan ginhapsay. Pagpalithan Petron hin barato nga krudo tikang nga Russia gintago siya ni Minority Leader Libanan. Ngan pelikula Agrario 2026 mas ginpakusog ngan mas dako ang premyo. Balik eksena para haton kabataan nga filmmakers. So ang aran nito na among station manager at Ruth Rivera Abunda, akon liwat didi ka partner, kada Chief Tech Joy Policarpio nga na Engineer RV De Dios, ini Daisy Lalosa Bilizar, nga na mabalik kami para na ditalihan mga balita, ikaduha nga hugna hantaramdan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat sa na imong mga pasiuna at Daisy Bilzar, tikam dida sa Radyo Pilipinas Borongan, and yes, good morning sa bugos ng pwersa sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. And talaga at Daisy, din hiliwat sa Kalbayog, oo, in mapasok talaga ang panahon in babalhason kaul kumis kanya na pala nga alas 8 sa naga. So sa mga balik trabaho na liwat labi ko ikon field work kamo dire gihapon. Pahinumdum sa nga tanan nga diri malimot nga pagdarasan tubig balon permi para malikyan And natin. pwede gihapon mi Charmy na day adjust ito ni ira oras iton trabaho temprano nga temprano nga pumasok para diri hira magipagsabayan hiton masugang adlaw. Oo, Ate Daisy usay ton nga tip kay sini nga init nga panahon. Okay, so ato naman bisitahon aton partner sa academe tikang naman sa Visayas State University, DYDS-FM, pinagikan ati Mikay Gongora. Yes, ati Mikay. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Charmaine, good morning. Maupay na aga sa kinatibukang puwersa sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Ingon man sa atong mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas Borongan, pinagi kang Ma'am Daisy, and sa kinatibukang puwersa diha and of course sa Radyo Pilipinas Sugod with Ma'am Gemma Destriza, and sa uban pa diha sa Radyo Pilipinas Sugod and sa PIA Biliran pinagi ni Sir Rodrigo Victoria. Sa tanang nagpaminaw ning atong tulumanon mataglas 8 kutob alas 9. Good morning, maadjong buntag, maupay na aga kanatong tanan. And good morning usab sa atong tunghaan Visayas State University and sa atong dakbayan sa Baybay Leyte mga higala, maayong pagpaminaw sa mga nagpaminaw via 104.7 ng atong CBAnan or sa mga nag-view sa atong Facebook Live. Inyong makita ang atong programa diha sa VSU DYDC 104.7 FM ug sa uban pa nga Facebook page sa atong partner nga mga CBAnan usab. Garon adlaw nga Lunes. Happy Monday Abril 6 sa tuig 2026. Grabe ka paspas ang panahon. Abril na kita mga higala. And karong adlaw alang sa atong mga pasiunang impormasyon. Paunang impormasyon. Maguna kita diri sa update sa atong panahon. So diri sa dakbayan sa Baybay sama sa gikaingon puno sa uban nga dapit sa across Eastern Visayas. Grabe gyud. Naglagiting ang kainit bisan sayo pa sa kabuntagon as 8:14 pa lang pero init kaayo ang atong panahon diri sa dakbayan sa Baybay mga higala. So 26 degrees Celsius and atong masinati mas mutaas pag yun Unyang mga udto padong alas 2 29 to 30 degrees Celsius mga higala. So init gyud. And busa atong giawag atong mga tigpaminaw nga magdala gyud og proteksyon sa init nga panahon, and of course mag-inom gyud og daghang tubig, stay hydrated mga higala. And sa lain pang impormasyon, since April naman maupo ni ang bulan diin isaulog ang VSU anniversary. So ika-102 nga founding anniversary sa atong tunghaan Visayas State University, og nunutian na nagkadaiyang mga aktibidades ang ipahigayon sa atong universidad. Una na karong Abril 13 mao ang market commercial exhibit opening, and doon na sa tay open water and aquathlon on May 9 to 10.
And on April 13, mao pod mga higala no ang formal nga opening sa Flower and Garden Show. Usa ni sa mga ginaabangan sa ato mga plantito ang maong Flower and Garden Show karong April 13 mga higala. And on April 14, adunay art fair opening din sa atong dirig hapon ni paygayon sa VSU. And of course, ang atong karong maabot nga April 21, adunay paygayon nga concert ang Orange and Lemons diri sa VSU no. Wherein ang proceeds nini will be adto ipadangat sa construction sa and development sa Holy Spirit Adoration Chapel in Guadalupe, Baypay City. And sa lain pa nga mga aktibidades mga higala, by the way, doon na tayo ipahigayon po nung pet show on April 27, and of course naputay paygayon nga Farmers and Fisher Folks Day. Usa gyud ni sa mga highlights pud no kining Farmers and Fisher Folks Day, diin atong pasidunggan ang atong mga mag-uuma og mangingisda nga adunay dako nga contribution sa atong agrikultura no og sa atong pangisdaan dinhi sa Rehiyon 8. So aduna usay nagkadaiyang booth nga ipahigayon dito sa lower campus sa VSU aron i-display ang nagkadaiyang mga produkto, technologies, innovation na generated sa atong mga researchers and even students diri sa VSU. So mo kana ang quick update lamang no or overview sa atong mga nagkadaiyang aktibidades para sa ikasintudos nga founding anniversary sa VSU. Sa lain pang mahinungdan ng pahibalo, by the way, ang atong Baybay City Information Office nagpagawa sila o nagpasabot sila nga ang LGU Baybay wala nag-implementar sa 4-day work week no. So hinungdan nga abli ang Baybay City Hall sa naandan nga mga transaksyonnes. So Lunes hangtod Biyernes. So wala sila nagpahigayon ining 4-day work week nga 7 to 6 from Monday to Thursday. So Monday to Friday, abli ang maong City Hall. So, same lamang gihapon no, ang mga oras sa mga transactions. And sa atong update naman sa kuryente, atong LIECO4 nagpagawas og Power Advisory number 2026-008, NGCP scheduled power interruption on April 9. That is a Thursday mga higala. So apektado nga dapit mao ang kinatibuk ang Baybay between 5 p.m. to 6 p.m. 1 hour and entire Inupakan to Matalom area between 5 a.m. to 6 a.m. and 5 p.m. to 6 p.m. So ang NGCP magapaygayon og scheduled maintenance activity along Ormoc to San Isidro, Ormoc Limon Biliran portion. So transmission line reconductoring activities along sa naasoy nga line mga higala. So nunutan adunay scheduled power interruption. Again ako madikon na April 9 Thursday 5 p.m. to 6 p.m. kinatibuk ang Baybay ang apektado. And on April 11 Saturday mga higala, apektado gyapon ang dakbayan sa Baybay. Kinatibuk ang dakbayan sa Baybay at least 1 hour in the morning and afternoon during isolation and normalization. So, scheduled maintenance activity gapon ang rason ini sa may Caridad ABS to Hilapditan ABS portion. So, ingon man, apektado sab ang Inupakan to Matalom area 1 hour in the afternoon during normalization. So, take note na mga higala, no? April 9 and April 11. Aron makaandam, no? I-charge ang unsay dapat i-charge before pa ipahigayon kining maong power interruption. Sa atong supply sa tubig, walay problema. Walay abiso nga gipagawas ang atong Baybay City Water District. So atong lauman ang padayon gihapon nga supply sa tubig dinhi sa dakbayan sa Baybay. Og sa lain pang sa peace and order situation, so generally peaceful ang atong dakbayan sa Baybay. Padayon na itong mga kapulisan sa pagpahigayon og checkpoint operation and road safety awareness information dissemination sa itong mga motorista biyahidor aron ligtas ang this is in relation to Ligtas Sumvac 2026 no. So sa itong mga motorista usab mga biyahidor ato yung siguroon nga naka-follow kita sa mga rules, laws and sa mga kadalanan aron malikayan ang mga penalties no sa mga maka-violate sa kuan nakadaiyang balaod mga higala.
And yes, mao kada ang mga paunang impormasyon ug alang sa atong mga balita nga nakalap karong adlaw, Abril 6. VSU nagpaligon sa Heritage Conservation sa Eastern Visayas. Baybay City gisaulog ang katapusang adlaw sa Women's Month at 2026 pinagi sa nagkalain-laing aktibidad. At ang iyang dugang detalye ng mga balita sa second half ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat at timikay kong goras sa mga update ikang naman nila sa VSU DYDC. Ato naman bisitahon aton sister station tikang sa Radyo Pilipinas Borong Sugod. Pinagikan ati Gemma Distriza. Good morning, Eastern Visayas. Thank you, Ms. Charmaine. O sa itong mga kaubanan sa Eastern Tibok, Eastern Visayas, sa Radyo Pilipinas Borongan, si Miss Daisy, si Miss Mikay sa DYDC, o si Sir Rod Victoria. O ganha kong si Rod, basta kami magkauban kay nadyo na ijang atay nga pagka-Muslim, basta adlaw nga Lunes. Thank you, Sir Rod. Oo. Okay, good morning sa tanang naminaw karon tibuok kalibutan. Kato nakatanaw sa ato nga Facebook page. Good morning ka Abay Lilo Javier diha sa Camptown, California, o diha sa Canada kang Miss Dindin Abihar Verenao. Good morning. O ingon man sa tibuok dinhi sa Eastern Visayas. Kayimtang sa panahon nato noon adto pang miaging Holy Week. Perte ng inita sa ato nga kalibutan, labi na sa Eastern Visayas. Mo nagiingon sa pag-asa nga niya natas panahon karon sa tinghuwaw, no? Unya ang ato po na matikdan karon problema na pud sa atong mga mag-uo mga gawas nga misaka mitaas ang presyo sa ato nga mga fertilizer. Nagkahanaw pod ang tubig. So wala po supply sa tubig sa itong mga irrigation. Mo nang atong mga mag-uuma karon kuha na pod sila, nag-ilog-ilog na pod sa tubig. Pero makal sa mo diha ha, kay basig mag-away-away na pod mo. Okay, so sa ato usab nga by the way, itong katugbang diri sa Master Control, sila si Paririts Parinuel Palugod o ang ato nga mga interns sa Southern Leyte State University. And then it's Monday full force ta karon mga higala diyan ang atong admin officer si Miss Rose Marie Mikate, sila si June Amora o si Igoy Paul ang atong early birds nato no sa pagpanguna sa atong station manager Dudens Alaras og sa ato nga mga kaubanan sa production di apod si Ruel Bugnos Jr. o si Miss Dalia Urit at Will. Okay, sa supply sa atong tubig, no? Kuryente ug tubig diri sa Southern Leyte, 24 hours man ang atong supply sa kuryente ug tubig, way problema, pero nagkahinay jud ang atong mga water district karon tungod niining pag-init nga panahon. And then sa atong peace and order situation, 24 hours ang atong kapulisan ang nagbantay ni atong labi na sa sugat, no, sa kagahapong adlaw, pero atong pasubo di ay kagahapon jud pagka alas 6 na disgrasya jud ang atong kora paroko diha sa parokya sa Balang Bata sa Konsolasyon sa Reverend Father Dudong sa Avedra. Oo, agi kapoy tos padre kay ang Holy Week, tibok Holy Week, no, nga murag na bangga jud ang ijang sakjanan. So madyo gani kay atong kora paroko si Father Dudong sa Avedra, okay ra pod in town si Dia, pero na-damage ang sakjanan. Sa gilag sakjanan mo ay na-damage basta dili ang kinabuhi ni Padre. Thank you kaadyo Lord kay luwas si Father Dudong. Okay, so sa kinatibukan mga higala, saulog ta, naghandom ta sa Semana Santa diri sa Southern Leyte nga very peaceful. Sumala pa sa kapulisan nga mialalay jud sa maong activities nato. Okay, sa ato nga mga nanagunang mga kalihukan, mga kalambuan gikan diri sab sa atong lalawigan sa Southern Leyte. Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Silago nagpahigayon og basic first aid session. Samtang Southern Leyte State University top 10 sa Criminologist Licensure Examination Tibok Region 8. Buntok Primary Care Facility gisiguro ang panglawas sa publiko sa milabay nga Semana Santa. O BGM Regional Director nanguna sa Talk to Troops sa San Juan District Jail. Samtang Bureau of Fire Protection Southern Leyte nakikiusa sa pagtapos sa Fire Prevention Month o pag-obserbar sa Semana Santa sa Southern Leyte generally peaceful. So kana og uban pa masayran sa pagpadadyon sa atong panag-uban dinhi sa atong tulumanon.
Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat sa imo mga pasiuna at Gemma Destriza, tikang naman dida sa Radyo Pilipinas Sugod. Nga naton bisitahon naton igkasi PCO, tikang naman sa Philippine Information Agency, PIA Biliran, Pinaagi Cancer Road, Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Ngayong buntag no, sa atong mga kausa ning Lunes nga edisyon sa atong Good Morning Eastern Visayas, Abril 6. Bisan pa man sa kalabay nga si Manasan tanong nga padayon ang init. Mao gyapon ang panahon karon nga adlaw diri sa probinsya sa Biliran, perti gyapong inita. So i-abisuhan na to, iawag na to atong mga Kabilirano no nga magdala jud og payo, munya permi mo inom og tubig kay kining init. Makadaot nila labi na sa may mga ipamati sa lawas, labi na katong mga aday mga high blood. So mao na ang atong mga panulong sa atong mga kaigsuonan ngadto sa atong mga kauban karon si Ma'am Charmaine Perito Balbes sa Radyo Pilipinas Calbayog, Ma'am Daisy Belistar sa Radyo Pilipinas Burungan nga akong kausan atong March 27 dinhi sa probinsya sa Biliran kay nagbisita sila sa nag-assess sa PAG PAG-PTD. Ato sab kang Ma'am Gemma Destriza sa Radyo Pilipinas Sugod o kang Ma'am Micaela Gungora sa DYDC, mayong buntag. So sa atong sitwasyon sa panahon na ako nang giyong kagayon nga perting inita gyud padayon nga nagpakita ang atong haring adlaw. So parte naman sa atong pagkuryente, although walay mga nahitabo nga mga power interruptions sa nakalabay nga semana, pero adunay nagpagawas ang Beleco ug usa ka press release pinitsahan og Marso 24 tuig 2026 nga adunay mga HCP scheduled power interruption sa probinsya sa Biliran, labi na kini nagpahibawan to sa membro konsumidor sa Biliran Electric Cooperative nga karong April 9 kini holiday. Adunay power interruption sa tibok area coverage gikan sa alas 5 sa buntag ngadto sa alas 6 sa hapon. Unya pagka Abril 12, 19 ug 26 tulo kini ka Domingo adunay sunod nga kining power interruption gikan gyapon sa alas 5 sa buntag ngadto sa alas 6 sa hapon o maximum nga 13 ka oras nga power interruptions. Tungod kay ang rason ang NGCP magpahigayon og transmission line reconductoring sa pagpangilis sa linya sa Ormoc San Isidro 69 kV line, Ormoc Limon Biliran tunga portion. So mao kini ang update no gihatag sa nga may schedule sa power interruption aron makaanda mga atong mga membro konsumidor sa Beleco nga anang mga panahon na o mga pitsaha adunay 13 ka oras nga pagkapawong sa atong mga suga. Abahin naman sa tubig, okay naman bisan sa kainit, wala na may nakuha na to mga sinati nga kahinay sa tubig pero medyo ning ubos-ubos siya gamay tungod kay kining init murag mo medyo mo ubos ang atong supply sa tubig. Parte naman sa atong peace and order situation nagpagawas gihapon ang atong Biliran Police Provincial Office o kanang sumbak mga kuan bitaw mga pahibalo kay tungod kay summer vacation naman nagpahibaw sila sa mga atong mga kaigsunan nga mao niya atong andamon bahin na ni atong summer vacation karon nga duha ka buwan Abril ug Mayo. So alang naman sa atong mga balita sa uluhan sa atong balita, PLDT nagsugod og fiber optic installation sa Naval Biliran. Dasig lokal karawan magsugod karong adlaw sa mga barangay sa Naval og 189 ka mga babaeng leader naghiusa sa unang provincial summit sa Lady Legislators sa probinsya sa Biliran. So ang katukiban niya mga balita atong mabati sa atong second half sa atong tulumanon. Good morning. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat Sir Rod Victoria, tiyang sa PIA Biliran sa imo mga pasiuna. Okay, kadi naman kita sa Radyo Pilipinas Calbayog sa ngaran sa aton acting station manager Hinaro Navalon. Ako ani makakaupod Charmaine Perito Balvas. Ngansyahan nga update sa kamutangan sa panahon. Okay, so padaan gihapon. Kami gihapon ni naka-eksperyensya sa init nga panahon dinhi sa Calbayog sa temperatura nga 29 degrees Celsius,
feels like 32 degrees. Pinakahamubo sa 22 degrees, pinakahitaas sa 34 degrees Celsius. So, ang among temperatura, in expected nga magpapasok pa pag-ulpot san udto, adaan pinakahitaas, which is 34 degrees Celsius. So, agad pahinumdom, sa nga tanan, nga likyan naton ini nga mga heat-related nga mga illnesses. So, prevention good kita, para naton marikyan ini nga mga sakit. Update naman sa pagtagatubig Calbayog Water Company Incorporated. So, buwas adlaw Martes, Abril 7, tikang alas 8 san gabi. Ngan mabubuwasan ini pagka Abril 8 san alas 2 san aga. So, tikang 8 p.m. buwas, kutob 2 a.m. pagka Miyerkules, Abril 8. Magbubuhat sin desiltation ngan cleaning of cut, ngan cover and pump sump sa Kabatuan Pumping Station. Apektado ang entire service coverage area san Calbayog Water. So magtirok kita san aton tubig para may kita magamit sini nga mga pangurason. Update naman san pagdaga kuryente sa Melco 1, may dagin palusad nga scheduled power interruption 10:08 oras o 18 hours nga scheduled power interruption tikang ini sa NGCP. Yan ay ni maabot Domingo, Abril 12, tikang alas 6 san aga kutob alas 11:59 san gabi. So usa nala 1 minuto nala antes magkatut nga san gabi. So ang rason pagbuhat transfer of 69 kilovolts Calbayog to Bliss feeder from 69 kV Bay 2 to the new 69 kV Bay 4. Apektado ang Kapuokan Substation, Sakop and Feeder 1 ngan Feeder 3, sugad man Palanaskara Substation, Sakop and Feeder 4, 5 ngan 8. Sugad man ang iba pa nga area mapaparong sa sulod sa 30 minutos sa aga ngan gabi, agud paghimuon an isolation ngan normalization process. So 30 minutes between 6 a.m. and 7 a.m. ngan 30 minutes between 11 p.m. to 11:59 p.m. Apektado ang San Agustin Substation, Sakop and Feeder 6 ngan 7 ngan Kariman Substation, Sakop and Feeder 9 ngan Feeder 10. Ngayon usang update tikang sa Calbayognon Metro Manila Residents Association sa pakigburubligay sa His Footsteps Foundation. Sugad man sa PNA Northwest Indiana ng Philippines Professionals Association Incorporated, sira nakatalaan magbuhat Medical Mission 2026. Yan na ining simana dinhigihapon sa syudad sang Calbayog. So tikang buwas Martes, Marso 7, magbubuhat medical mission dida sa Barangay Migara. Pagka Abril 8 sa Barangay Oquendo, ngan pagka Abril 9, Huwebes nga adlaw sa Barangay Tinambakan. Sira mag-offer mga serbisyo sugad sa medical consultation, family med o bigay ni pediatric, lain pa nga serbisyo, pagbuhat minor surgeries, dental, optometry, pharmacy, ngan health expo. So yan na ini nga simana, Abril 7, kutob Abril 9. So sa mga sakop nga barangay pwede ka mo maka-avail sini nga mga serbisyo. Sa pakig-coordinate na lang mo sa iyo mga barangay. Para naman sa mga headlines, tikang dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog, 3,000 pesos nga fuel subsidy gindistribuar sa mga mangirisda sa Gandara, Samar. Ngan runway gate san Catarman Airport ginabrihan para maibanan ang trapiko o gastos sa gasolina. Initanan aton igdedetalye sa second half sa natong programa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ito
Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Aton oras, 37 minutos na ang naglabay sa alas 8 san aga. Diretso kita sa mga balita. Detalye sa mga balita aton nanahon sa Radyo Pilipinas Borongan, pinagikan Ate Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Otro magandang morning, Charmaine. Nga ha, detalyan mga balita, no? Tikang naman ha, Borongan. Nahika itong Radyo Pilipinas Borongan. Siyahan, Mayor Diane Agda hiton Borongan. Otro nga nakipagpulong ha Tricycle Operators and Drivers Association Presidents ngan paghatagin subsidiyan lokal nga pamunuan ginhapsay. Aadi ang report ni Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Otrong higayon nakipagpulong ni Borongan City Mayor sa Ivan Diane Agda kapadisang kunyan panglungsod member Ian Irving Gallo, Chairperson hit Committee on Transportation hit Konseho, ang mga presidente Tricycle Operators and Drivers Association o TODA Syudad aging dumara Mayor's Conference Room sa City Hall Building mga pasado alas 6 ang gabian Lunes, Marso 30. Ini nga pagpupulong upod ang gintratar kung piraadton kaangay na kantidad na igahatag nga subsidiyan lokal nga pamunuan ang mga lehitimo nga boronganon nga active nga tricycle driver sa syudad nga igbabasihan ihapan litro hig gasolina nga nakukonsumo kada adlaw nga pamasada nga ang kantidadhan aumento tikangan sobra sa 66 pesos pala ang presyo han gasolina. Pasiuna nga pagtansya ang subsidiya in magkakantidadin por lo menos 120 pesos nga dahin 130 pesos kun diin in pagbabasihan pa iton projected price adjustment sa gasolina masnod nga mga adlaw. Ini nga subsidiya na kondisyon nga diri mag-aumento itong pasahe, tricycle ha syudad. Diri kwarta kundi kupon na nigahatag ang lokal nga pamunuan na nasabi nga tricycle drivers nga gagamitin na pagpalitid gasolina gasoline station sa syudad kundi diri ipo dinhi ang gasoline station gintatag iya ni pamilya ni Mayor Agda ug hit karupdan hit iya pamilya. Gilalauman ang alkalde nga ini nga paghahatag yung subsidiya at LGU in may papatuman ang gilayon habulig hit mga presidente tuda ha pagpiho nga lehitimo nga burunganon ng active tricycle
tricycle driver sa syudad ang makakabenepisyo ini nga ayuda ug gitbulig liwat hit konseho ipinaghit Committee on Transportation pagdusoy din kikinahanglan nga legislative measures sagud maimplementar ang nasabi nga pitad ng lokal nga pamunuan ang syudad han Borongan. Magud liwat nga ginauhag ni Mayor Agdan mga presidente tuda nga maging aktibo nga partner at LGU itong ira sektor han nation building. Samtang ini katitirok lagi gid nga igin plastar ni Mr. Rodito Busa, Officer in Charge sa City Traffic Management Office, an update hit paghatag hin fuel subsidy hit DSWD at tricycle driver sa syudad kun diin hagin pahilawig nga nasasyon na nasabi nga buhatan pagsubmitar han datos sa tricycle drivers nga tubtubhan udto han Lunes, Marso 30 maabot hin sobra 900 nga tricycle drivers ang nakapagsubmitar hanging kikinahanglan nga datos. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat ang report, Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, VSU nagpaligon sa heritage conservation sa Eastern Visayas. Ani ang detalye sa report ni Glory Kayunda. Nanguna ang Visayas State University Center for Sociocultural Research and Heritage Studies kung CSCRHS sa Research Dissemination og Stakeholders Meeting niadtong Marso 19 ning kasamtangang tuig aron mapaligon ang cultural heritage conservation sa Eastern Visayas. Gisentro ang kalihukan sa usa ka NCCA-funded research project bahin sa anti-Moro fortification sa rehiyon nga gipangunahan sa mga tigduki-duki gikan sa Visayas State University, De La Salle University ug Pampanga State University. Ang proyekto nahimong basihan sa pagpalalom sa kolaborasyon tali sa akademya, mga lokal nga panggamhanan kun LGUs ug heritage organizations. Nahimong formal ang panagtambayayong sa tulo ka universidad, pinaagi sa usa ka letter of cooperation nga nagtumong sa pagpalambo sa research, knowledge production ug scholarly exchange pinaagi sa dissemination, capacity building ug field work. Sumala kang Mr. Max Teoditi Kimilat, ang inisyatiba mitabang sa paghimo og lig-on nga partnerships ug linkages sa rehiyon, samtang giusa ang historical research, heritage interpretation ug institutional action. Gilauman nga ang maong kolaborasyon, maghatag og konkretong resulta sama sa publikasyon, dokumentasyon ug dugang nga mga kalihukan sa pagpanalipod ug pagpalambo sa cultural heritage sa tibuok Eastern Visayas. Gikan sa VSU DYDC-FM, Glory Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Dagang salamat Glory Kayunda tong oras alas 8:42 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Eastern Visayas. Samtang diri sa lalawigan sa Southern Leytes, MDRRMO Silago nagpahigayon og basic first aid session. Ana report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yes, Don John. Nagpahigayon ng basic first aid session ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kung MDRMO Silago Southern Leyte pinaagi sa Silago Emergency Assistance and Response Unit. Nasara niya kiniatul sa DRRM orientation alang sa Grace Child Development sa Barangay Tubod uban sa partisipasyon sa mga ginikanan o guardians sa Hinuyog usab sa kalihukan ng Bureau of Fire Protection kung BFP nga nagpaambit og mahinungdanong kahibawo kabahin sa fire safety ug gustong paglikay sa sunog. Gipunting sa mong sesyon ang paghatag og batakang konsepto ug kahibawo sa first aid, lakip na ang husto nga paagi sa pagresponde sa emerhensiya aron makatabang sa pagluwas ug kinabuhi. Sumala sa MDRMO Silago, tumong sa mga inisyatiba ang pagpaligon sa kaandam sa matag pamilya ug komunidad ug pagdasig sa mga partisipante nga mahimong andam ug masaligon sa pagatubang sa mga emerhensiya samtang gipalambo ang kultura sa kaluwasan. Balita gikan sa lungsod sa Silago para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Samtang diri sa probinsya sa Biliran, PLDT nagsugod og fiber optic installation sa Naval Biliran ug katukiban sa atong balita. Nagsugod na ang PLDT sa pag-instalar sa ilang fiber optic network sa lungsod sa Naval. Usa ka dakong lakang padulong sa mas paspas ug mas kasaligan nga koneksyon sa internet alang sa mga residente ug negosyo sa mga lugar. Sumala sa pahinabi sa saka personal sa kumpanya, gilauman nga mahimong operasyonal ang serbisyo sa ulahing bahin sa tuig. Matod pa sa mga personal sa kumpanya, kung kini mahumana ang mga subscriber, sa Naval may naligon ng alternatibo sa ilang telecommunication needs.
Gituhan nga kini nga kalambuan makapauswag sa digital access, makapataas sa kalidad sa serbisyo ug mabukas og daghang oportunidad sa trabaho, edukasyon ug panegosyo sa tibuok probinsya sa biliran. Good morning, Eastern Visayas. Para sa balita dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog, 3,000 pesos nga fuel subsidy kindistribuer sa mga mangrisda sa Gandara, Samar. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kumarawat bulig ang mga mangrisda san bungto sa Gandara, Samar kahuman magdistribuer fuel subsidy sa pagpanguna san Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BIFAR kasugbong ang gobyerno probinsya sa Samar. Maada sa 35 nga rehistrado nga mangrisda tikang sa mga baybay nga barangay ang natagan tag 3,000 pesos nga fuel card. Katuyuanan sa programa nga maibanan ang epekto san padayon nga paghataas san presyo san gasolina nga direkta nagpapabugat sa garastuson san pagpangisda. Ang subsidiya an para sa mga rehistrado nga mangrisda nga may baluto nga dimotor para masigurado nga padayon nga makapalawod ug masigurado ang supply sa isda sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Aton oras, 46 minutos na ang naglabay sa alas 8 san aga. Good morning, Eastern Visayas. Samtang duga nga balita nahikayan Radyo Pilipinas Borongan, pagpalitan petron hinbarato nga krudo tikang Russia, gintago siya ni House Minority Leader Libanan. Aadi ang akon report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginuyunan ni House Minority Leader of 4-Piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan ang Pitadan Petron Corporation nga pag-angkatin 2.48 milyones bariles hinbarato nga crudo tikang Russia agud masiguro ang supplyan lanahan nasod habot nga sige-sige nga krisis sa enerhiya. Sumalakan Libanan dakon mahibubulig hini tungod nga yan na aadhe ilarom ang Pilipinas sa State of National Energy Emergency. Ang bisan ano nga duga nga supply han mga produkto ang petrolyo bisan diin pa tontika ngin angela nga karawatan sa ring ni Libanan. Gintagan hinduan magbabalaod nga importante ang kalampusan han operasyon han Petron tungod kay hiraan nagsusupply han 30% han panginahanglan han merkado ha krudo ngan gasolina habugos nga Pilipinas. Ang Petron ang nagpapadalagan haton usala nga crude oil refinery han nasod nga nahimumutang han limay bataan kun kulang ang supply hini, posible magkaadin grabe nga kakulangan han lana, pagsakahan presyo nga disturba transportasyon nga ekonomiya. Ginklaro ni Congressman Libanan nga kung usa nga pribado nga korporasyon, may kapasidad ang Petron nga mamalitin krudo habisan diin nga dapitan kalibutan, basta lahirain waray gintatalapas nga balaod hasulod ngan gawas sa nasod. Gintutuuhan nga napalitan Petron ang krudo ha mas barato nga presyo tungod ang $60 per barrel nga price cap nga patawhan G7 ng European Union ha Russia tungod ang giyera ha Ukraine. Ini nga polisiya inagtutugot ang mga nasod gawasan Europa nga mamalithan lana han Russia basta la diri malapos sa igintalaan nga limitasyon han presyo. Hausa nga pahayag nga to Philippine Stock Exchange nagsiring ang Petron nga ini nga 2.48 milyones bariles in magdudugang haira inventaryo hintubdob nga da June 2026. Nagsumad gihapon ang kumpanya nga nakikipagsumpayan hira ha Department of Energy nga Department of Finance para hini nga transaksyon ngan posible pa nga umorder hira hindugang kung magpadayon ang problema han supply han lana ha kalibutan. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Baybay City, gisaulog ang katapusang adlaw sa Women's Month 2026, pinaagi sa nagkalain-laing aktibidad. Ano ang detalles report ni Glody Kayunda. Malampusong gitapo sa Baybay City ang selebrasyon sa Women's Month 2026. Niadtong Marso 31 pinaagi sa nagkalain-laing aktibidad nga nagtumong sa pagpaligon sa kababayenan. Gipangunahan sa Women's Federation of Baybay uban sa city government, pinaagi sa Gender and Development Tungad Office ang culminating activities niadtong Marso 27
lakip sa mga kalihukan ng Sports Fest ug Larong Pinoy, serbisyo para sa kababaihan og Solidarity and Skills Workshop nga naghatag og kahigayunan sa mga kababayenan nga mapalambo ang ilang kahimsog, kahibalo ug panaghiusa. Gitapos ang selebrasyon pinaagi sa usa ka culmination program nga gipasiugdahan sa dance contest sa upat ka cluster sa Women's Federation. Diin gipakita ang talento ug kadasig sa mga partisipante. Ang maong selebrasyon nagpakita sa kalig-on, abilidad ug liderato sa mga baybayanon nga kababayenan subay sa tema nga Be Like the Babaylan sa Pilipinas. Gikan sa VSU-DYDC-FM, Glody Kayonda, Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, Southern Leyte State University top 10 sa criminologist licensure examination sa Tibok Region 8. Ani ang detalye sa atong report. Radyo Pilipinas Report. Napasidunggan ang Southern Leyte State University human sa tulo ang ilang mga graduado nakasulod sa top 10 sa Pebrero 2026 nga criminologist licensure examination sa Rehiyon 8. Nanguna sa mga SLSU honorees si Maylene Desamparado Kilapio nga nakakuha sa ikaunom nga pwesto uban sa rating nga 90.55%. Gisundan nila ni Maxine Caveti Bentulan o Gamer Afrin Pepito Pelones nga parihang nakapwesto sa ikasiyam nga dapit uban sa 90.35% nga rating. Sumala sa Professional Regulations Commission, ang resulta nagpakita sa lig-on nga performance sa mga examinees sa Tibok Eastern Visayas, din ang tulo ka SLSU passers gila isip kabahin sa napulo kalabing maayo nga passers sa rehiyon. Sumala pa sa Professional Criminologist Association of the Philippines. Pagapasidunggan ang mga top passers atol sa usa ka awarding ceremony karong Abril 18 sa Leyte Convention Complex sa Palo, Leyte. Balita gikan sa Southern Leyte State University para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Talaing balita gikan sa Biliran, dasig lokal karawan magsugod karong adlaw sa mga barangay sa Nabal ug karon ani ang katukiban sa atong balita. Magsugod karong adlaw Lunes, Abril 6 ang dasig local caravan sa local government unit sa Nabal. Ubos sa Municipal Agriculture Services Office kung MASO nga magdala og nagkanalang direktang serbisyo sa mga barangay. Ang unang destinasyon sa caravan mga barangay Burak karong adlaw diin makabenepisyo ang mga mag-uma ug mga isda sa libreng serbisyo ug mga programa nga gitumong sa pagpalambo sa agrikultura ug pangisdaan sa lungsod. Lakip sa mga serbisyong gihatod ng Animal Health Mission nga naglakip sa pagpabakuna sa mga hayop, paghatag og vitamina, artificial insemination alang sa dagkong hayop, o konsultasyon sa kahimsog sa livestock. Anaw sa mga registrasyon para sa mga farmers o fisher folks, pinaagi sa RSBSA o uban pang sistema sa FFEDIS. Gipadayon usab ang enrollment alang sa crop o animal insurance nga naglangkob sa humay, mais, high value crops, ug tanang klase sa hayop, lakip na ang life o accident insurance. Dugang paghimo ang georeferencing sa mga mag-uma ug pangisdaan aron masukod ug mamapa ang aktuwal nga gidak-o niini. Aduna sa mga orientation kabahin sa biosecurity measures, zoonotic diseases, crop production ug disaster preparedness. Naghatag usab ang karaban og mga seedlings ug farm inputs ngadto sa mga benepisyaryo pinagi sa hapag farm ug individual distribution. Human sa barangay Burak, mabalayon ang dasig lokal caravan sa barangay Katmon karong Abril 7 ug sa barangay Hagikikan sa Abril 8. Sumala sa LGU Nabal ang maong kalihukan kabahin sa ilang piningkamot nga madala ang serbisyo sa gobyerno doon sa katawhan ug mapaligkod ang sektor sa agrikultura pinagi sa panagiusa sa komunidad. Good morning, Eastern Visayas. Balita sa Northern Samar, runway gate San Catarman Airport ginabrihan para maibanan ang trapiko ug gastos sa gasolina. Pamatian tan detalye sa akon report. Radyo Pilipinas Report.
Tinikangan niya na adlaw Lunas, Abril 6, opisyal na nga aabrihan ang runway gate sa Catarman Airport sa limitado nga oras para makabulig sa paghaluag sa abid sa trapiko ug maibanan ang gastos sa gasolina sa mga motorista. Pwede makaagi adton mga sarakyan nga may duha nga paligad ug tulo nga paligad sugad san bisikleta, motorsiklo, tricycle ug pedicab. Diri tutugutan makaagi ang dagko nga mga sarakyan para malikyan ang pagsuruot san abid san trapiko. Abrido ang gate kada alas 5 kutob alas 7 san aga ngan alas 3 kutob alas 7 san kulop. Ginlalauman nga makakabulig ang pitad para mapadali ang biyahe san mga residente ug maibanan ang era inadlaw nga gastuson sa krudo. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Good morning, Eastern Visayas. Ngayon bueno, katapusan nga balita na hikayan Radyo Pilipinas sa Borongan, Pelikula Agrario 2026, mas ginpakasog, mas dako nga premyo, balik eksena para kabataan nga filmmakers. Pagkatapos ang malang puson nga paglunsad, naglabay nga tuig, opisyal na nga nagbalik yan nga tuig 2026 ang Pelikula Agrario. Ang Short Film Festival nga nagpapasalidahan tinuod nga istoryahin kalangpusan han mga agrarian reform beneficiaries nga nanira organisasyon. Hini nga ikaduha ka tuig, mas ginpahiluag ang Department of Agrarian Reform and Competition agud mas damo nga batan-on ang makaapi. Diri sugad na naglabay nga tuig nga limitado lang mga estudyante sa communication and media. Iyan na abri na ang Pelikula Agrario hangatanan nga college students anuman ang korso basta porma hirahin grupo o team. Gindublihan dar ang papremyo na nga tuig para ha regional competition. Para Best Picture 60,000 pesos ang premyo tika nga 30,000. Second Best Picture 30,000, Third Best Picture 20,000, ngan individual awards nga 15,000 pesos sugadan Best Director, Actor, Actress, Editing and Cinematography. Ang mga magdadaog rehiyon aman maripresentar hiton sinirangan Visayas sa national competition diin maabot ni 120,000 pesos ang premyo para makabuotan primero nga pwesto. Hailarumhan tema nga tinig ng lupang malaya, kwento at aral agraryo, butil sa pamana sa kabataan, gin-adjust gihapon ang kategorya para han ERB. Diri nala inilimitado adto na istorya, has split project, kundi patinaan nga tanan nga ERB nga nakaka-inspirar ang istorya. Ngan para interesado ang deadline han online registration, intubtub na lahiton Abril 30. Ngan para tundugang at detalye ngan mekanismo, pwede niyo i-scan adton QR code ang official Facebook page and DAR Region 8 Eastern Visayas o bumisita gihapon ha pinakahirani nga opisina handar ha iyo lugar. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Ngan Charmaine, din hinamon tinatapos ang pagpahamtang ang mga balita na hikayan Radyo Pilipinas Borongan para yung adlaw Lunes, Abril 6, 2026. So ang aran nito na amon Station Manager at Ruth Rivera Abunda at akan News Contributor, Engineer Sok Aberia, ngan di naman na technical, naging kaupod ko hira Chief Tech, Joy Policarpio, ngan Engineer RV Dadios, ini Daisy Lalosa Bilizar, nasa ring utro. Magandang morning ha atin nga tanan. Good morning, Eastern Visayas. Yes, so gikan sa VSU DYD sa FM, temporaryo na usab kami nga manamilit sa ngalan sa mong Station Manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gungora, ug akong kauban nakauban kaniya si Glody Kayunda sa paghatod kaninyo sa mga balita, updates o kalambuan dinhi sa dakbayan sa Baypay. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. O sa ngalan sab sa atong mga kaubanan diri sa Radyo Pilipinas Sogod nga gipangunahan sa atong Station Manager Duden Zalaras, of course diri sa Master Control Noel Palugod ug atong mga interns sa Southern Leyte State University, sa support sa atong admin staff sila si Miss Rosemary Mikate ug yun man si John Amora, nasab si Igoy Paul, atong kinatibukang pwersa sa production section sila si Aljon Malot, Ruya Mikate, Roel Bugnos Jr., Dalia Urit Atwil ug Jevic Epez. Kinigihapon nito higalag-alagad sa kahanginan Chema Destriza. Magpasalamat sa itong uban dinhi sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Sa ngalan sa Philippine Information Agency nga pinaguluhan ni Regional Head Ryan Arinto,
Assistant Regional Head Neil Lupido ug sa atong mga Information Center Managers sa unom ka probinsya sa Eastern Visayas ug sa akong mga kaubanan sa Philippine Information Region 8. Kini si Rodrigo Bitura sa PI Biliran. Nag-ingon og daghang salamat ug good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat sa aton mga nakaupod sa atong programa sa Radyo Pilipinas Borongan, pinagikan ati Daisy Bilisar, Radyo Pilipinas Sugod, pinagikan ati Gemma Distriza, DYDCFM, pinagikan ati Mikay Gongora, and sa PIA Biliran, pinagikan Sir Rod Victoria. Ngandinhin naman sa Radyo Pilipinas Kalbayog, sa ngaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navalon, ako ang iyong nakaupod Charmaine Perito Balvas. Damang salamat and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas.